Aksidenteng naisama sa group chat ng mga top US officials ang isang mamamahayag na naglalaman ng mga plano para sa isasagawang pag-atake ng Estados Unidos kontra sa rebeldeng grupong Houthis ng Yemen. Ayon kay US President Donald Trump, maituturing na isang data breach kung sakaling agad na ipinakalat ng mamamahayag ang mga impormasyon. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Isang mamamahayag sa Amerika ang aksidenteng naisama sa isang group chat na naglalaman ng plano ng Estados Unidos para sa isinagawang pag-atake laban sa rebeldeng grupong Houthis ng Yemen. Kabilang sa naturang group chat ay si Defense Secretary Pete Hegseth, Vice President J.D. Vance at isa pang top American official. At kasama rin ang magazine editor-in-chief ng The Atlantic na si Jeffrey Goldberg. Mabilis namang kinondena ng mga mambabatas mula Partido Demokrate ang pagkakamali na sinabing ito ay isang paglabag sa pambansang seguridad ng Amerika at isang paglabag sa batas na dapat imbestigahan ng Kongreso. Ayon kay US President Donald Trump, maaring naging mapanganib ang pag-leak ng impormasyon kung isa na publiko ni Goldberg ang mga detalye ng plano bago ito isagawa. Gayunpaman, hindi niya ito ginawa kahit matapos ang insidente. Sa iba pang balita, sa pagpapatuloy ng mass deportation ng Estados Unidos, nakauwi na sa kanilang bansa ang nasa 200 Venezuelans. Lumapag ang sinasakang eroplano ng mga immigrants sa Maiquetía International Airport na sa isang video may kitang masaya pa habang iba na may nagpapalakpakan. Ayon kay Interior Minister Diosdado Cabello, nakahanda naman umano ang kanilang bansa na tumanggap ng mga ipapadeport na immigrant kasabay ng muling pag-arangkada ng mass deportation. Magugulit ang kamakailan ay pinideport ang nasa 200 hinihinalang miyembro ng Tren de Agua Gang na iniugnay ni Trump sa mga kriminal sangkot sa mga kasong tulad ng kidnapping, extortion at contract killing sa kanilang bansa. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.